sama tayong manalangin dahil darating na ang Pasko. Panginoon, halina at umarito ka. Sanibin mo ang bayan, ikaw ang pag-asa. Gabay ng mga mahihirap. Panginoon, iligtas mo ang iyong bayan. Di ba't kay saya dapat ng Pasko kung bawat pamilya ay buo? Kaya't ialangin natin ang bawat tahanan bago sumapit ang Pasko. Panginoon, halina at umarito ka. Sanibin mo ang bayan, ikaw ang pag-asa. Gabay ng mga mahihirap. Panginoon, iligtas mo ang iyong bayan. Panginoon, halina at umarito ka. Sanibin mo ang bayan, ikaw ang pag-asa. Gabay ng mga mahihirap. Panginoon, iligtas mo ang iyong bayan. Panginoon, iligtas mo ang iyong bayan. Magandang gabi po sa inyo lahat. Para po sa mga announcement. Ang ating pong schedule ay para sa panahon. December 6, 2021. December 7, 2020, alas 5 po ng hapon. At December 8, 2021, Wednesday, 6 a.m. Mass. Mass para sa kapistahan ng Immaculada Concepcion. Ang mga barangay regular mass schedule po natin ay second Thursday, 5 p.m. ay Barangay Santa Cruz. Second Friday, 5 p.m. Sitio 24 ng Barangay Papaya. Second Saturday, 4 p.m. ay Barangay Luyos. Second Sunday, 11 a.m. ay Barangay Maugat. Ang ating po mga mass sponsors na regular schedule ay pakinote na lang po sa ating mga kalendaryo. Para po sa second Saturday, 6:30 p.m., anticipated Mass, Paris Youth Council, Sitio 24 ng Papaya, Sitio Lena ng Papaya, at Sitio Ortiz Pino ng Papaya. Ang second Sunday, 6 a.m. First Mass ay Barangay Tikiw at CWL or Catholic Women's League. First Sunday Mass, first Sunday, 8 a.m. Mass ay ang Barangay Poblasyon at ang Santa Isabel Montessori. Para po sa ating financial statements, noong pong November 27, 2021,
Fourth Saturday Mass Collection Anticipated Mass ay 9,420. November 28, 2021 for Sunday Mass Collection First Mass, 13,395. Second Mass, 10,628 na may total na 33,443 pesos. Para po sa ating marriage bands, si Roseller Morales Roselia ng Karanglan Village, Manggahan, Pasig City, Metro Manila, ay kakasal kay Mary Kathleen Gatos Palyarca ng Putlod, Nueva Ecija, sa St. Augustine Parish, Nueva Ecija, sa December 11, 2021. Si I.D. Christian Pamilio Ramos ng San Antonio, Nueva Ecija, ay kakasal kay Johanna Christy M. Lacanilao ng City of San Fernando, Pampanga, sa Parish of the Lord's Annunciation, San Vicente, Mexico, Pampanga, sa December 13, 2021. Si Kevin Ray Briones de Jesus ng San Mariano, San Antonio, Nueva Ecija, ay kakasal kay Crisa May Claros Santos ng Don Mariano Marcos sa Nueva Ecija, sa St. Augustine Parish, sa Nueva Ecija, sa December 17, 2021. Si Ricky Bundok Roque ng 505 Sitio, Pulomo Ugat, San Antonio, Nueva Ecija, ay kakasal kay Donna Marie Rivera Castañares ng number 495 Cape Breton Lane, Tracy, California, USA, sa St. Joseph the Worker Parish, Pacdal Circle, Baguio City, sa December 22, 2021. Si Franklin Pangilinan Torres ng Pinanggaan, Nueva Ecija, ay kakasal kay Shireen Paxson Sebastian ng San Mariano, San Antonio, Nueva Ecija, sa St. Augustine Parish, Poblacion, Nueva Ecija, sa January 22, 2022. Si Jobel Valdez Bautista ng Hulo, San Antonio, Nueva Ecija, ay kakasal kay Cassie Lorraine C. Ison ng San Roque, San Leonardo, San Antonio, Nueva Ecija, sa St. Augustine Parish, Poblacion, Nueva Ecija, sa January 30, 2022. Si John Ralph Felsentan ng 907 Pabila Compound, Block 39, March Street, Barangay Additional, Mandaluyong City, Metro Manila, ay kakasal kay Leilani Villegas Perez ng number 86 Purok 1, Hulo, San Antonio, Nueva Ecija, dito po sa ating parish. Si Herminio Quiambao Santos ng Sitio Pulomo Ugat, San Antonio, Nueva Ecija, ay kakasal kay Katrina Rose de la Cruz Domingo ng San Roque, San Isidro, Nueva Ecija, dito po sa ating parokya sa December 7, 2021. Si Robby Nicolas Garcia ng Santo Cristo, San Antonio, Nueva Ecija, ay kakasal kay Roxanne May Castro Lacanilao ng Poblacion Sur, Talavera, Nueva Ecija, dito po sa ating parokya sa December 12, 2021. Si Robbie Earl Tayao Escoto ng Sitio Pulomo Ugat, San Antonio, Nueva Ecija, ay kakasal kay Maristel Reyes Clemente ng Sitio Pulomo Ugat, San Antonio, Nueva Ecija, dito po sa ating parokya sa December 18, 2021. Si J. Mark Catalan Wu ng Niyugan, Nueva Ecija, ay kakasal kay Arlene Santillan Peralta ng Papaya, San Antonio, Nueva Ecija, dito po sa ating parokya sa December 24, 2021. Si Benjo Lagman Pareña ng Purok sa East, Papaya, San Antonio, Nueva Ecija, ay kakasal kay Cherry Rose Pablo ng Sitio Pulomo Ugat, San Antonio, Nueva Ecija, dito po sa ating parokya sa December 28, 2021. At si Jeremy Bantique Peralta ng Papaya, San Antonio, Nueva Ecija, ay kakasal kay Catherine Abad Santos Pasco ng Purok 3 TQ, San Antonio, Nueva Ecija, dito po sa ating parokya sa December 28, 2021. Inaanyaya ko po ang lahat na lumuhod at ating pong dasalin ang Oratio Imperata para sa COVID-19. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mahabagin at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng mga buhay. Tunghayan mo kami na may pagmamahal at pag-adya kami ng inyong mapaghilap na kamay
mula sa takot sa kamatayan at karamdaman. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang na atasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Ipapasalamat kami sa mga bakulang na isulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ang mga bakuna, ang pandemya sa aming bayan. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa mga may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatatagan sa kanilang paninindigang maglingkod at ipagsanggalang sa karamdaman. Tinataas namin ang mga nagdurusa. Makamtan nawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa, malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanal at pagbabalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipag-adya mo kami sa lahat ng kasamaan. Lahat pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit, panalangin mo kami. San Jose, panalangin mo kami. San Rafael Arcangel, panalangin mo kami. San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, San Antonio Abad, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Muli po isang magandang gabi sa inyong lahat at malugod po namin kayong binabati sa pagdiriwang na ito ng Eucharistia. Ang makataguyod po ng misa ngayong gabi ay ang Daughters of Mary Immaculate International. Samahan po natin sa pagpasalamat ang ating kapatid na si Mark Brino at nagpapasalamat sa kaloob na buhay si Eduardo D. Ocampo. At alalahanin natin kaisa ng kanilang mga nagmamahal na pamilya, ang mga yumao na sina Reverend Father Francisco Algas Jr., Reverend Father Angelito Parolan, Reverend Father Gregorio de Guzman Jr., SSS, Sister Nena Caceres, DM, Sister Josefina Sagilayan, MCST, Avelino at Zenaida Liena, Magdalena Torres, Rizalina Torres, Anisiato at Heriberta Emboscado, Marcelino at Gil Due, Carlos Rafael Ang, Adrian Morales. Tatayo po ang lahat.
Pasimulan po natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Ngayon po ay tinatawagan natin ang magsisindi sa ikalawang kandila sa ating koronang pang-Adbyento. Tinatawagan po namin si Kuya Lodi at si Ate Lu ng Tantris at ng kanilang pamilya. Dakilang Ama, sisimulan ang aming paglalakbay ngayong panahon ng Adbyento. Sinisindihan namin itong kandila ng pag-asa. Pagkalooban mo kami ng sagisag na umasa sa iyong presensya, umasa sa iyong kapayapaan, at umasa sa iyong pangako. Palakpakan po natin ang ating mga kapatid, Lodi at Lourdes Tanfelis, kasama ang kanilang apo na si Jillian. Maraming salamat po. Dakilang Ama, sa pagsisimula ng aming Ngayong ikalawang linggo ng Adbyento, ipinakikilala sa atin ni Juan na siyang maghahanda sa daan ng Panginoon. Siya ang simbolo at huwara ng paghahanda sa panahong ito. Kung sa unang linggo ng Adbyento ay binigyang pansin natin darating na panahon, ipinapaalala sa atin ngayon na ang panahong iyon ay nagsisimula na. Tinawag ng Panginoon si Juan mula sa ilang upang simulan ang misyon sa paghahanda sa mga tao sa pagdating ng Mesiyas. Ang Mesiyas na ipinakilala pa lamang, ngunit nasa piling na rin nila. Sa ating pagtitipon ngayong gabi bilang bayan ng Diyos at sa diwa ng ating pananampalataya, muli ialay natin ang ating mga panalangin ng pagpupurit pasasalamat sa dakilang panukala ng ating Diyos sa kanyang pagsusugo sa kanyang bugtong na anak upang tayo akayin sa landas ng kaligtasan. At upang maging marapat tayo sa pakikiisa sa pag-aalay ng banal na misa at sa paghahain ng ating mga natatanging kahilingan, muli aminin natin pagsisihan ang ating mga nagawang pagkukulang at kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya isinasama ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng anghel at mga banal,
at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, Panginoon, kawan mo kami. Panginoon, Panginoon, kawan mo kami. Kristo, kawan mo kami. Kristo, kawan mo kami. Panginoon, Panginoon, kawan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan at maawain, sa aming pagsalubong sa iyong anak, huwag mong ipahintulot na maging hadlang ang aming mga pinagkakaabalahan. Turuan nawa kami ng kanyang karunungan upang kami ay kanyang makapiling. Kasama mo at na Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Upo po ang lahat. Inaanyayahan ng Jerusalem na muli magsaya sapagkat pauwiin ng Diyos ang kanyang mga anak. Tulad ng pananabik ng Jerusalem, ganito rin dapat ang paghahanda natin sa pagdating ng Panginoon. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Baruch. Jerusalem, hubarin mo na ang lambong ng pagluluksa at isuot mo ang walang hanggang kaninningan ng Diyos. Ibalabal mo ang kanyang katwiran at iputong mo sa iyong ulo ang korona ng kadakilaan ng Diyos na walang hanggan. Itatanyag kanya sa lahat ng dako. Tatawagin kang kapayapaang bunga ng katwiran at karangalan ng pagiging makadiyos. Jerusalem, tumindig ka at umakyat sa mataas na burol. Tingnan mo ang iyong mga anak na sa isang tawag lamang ng Diyos na banal ay natitipon mula sa silangan hanggang sa kanluran. Nagagalak sila pagkat hindi sila kinalilimutan ng Diyos. Bihag silang inagaw sa iyo at kinaladkad na palayo. Ngunit ngayon binabalik sa iyong sakay sa kaluwalhatian na wari nakaupo sa maharlikang trono. Inuutos ng Diyos na patagin ng matataas na bundok at walang hanggang burol at tambakan ng mga lambak upang panatag na makabalik ang bayang Israel na puspos ng kadakilaan ng Diyos. Sa utos niya ililitaw ang maraming mga babangong punong kahoy upang liliman ang Israel. Akayan sila ng Diyos at babalik silang masaya sa pangangalaga ng kanyang habag at katwiran at liligaya sa liwanag ng kanyang walang hanggang kaninningan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Nang lingapin tayo ng Diyos at sa Siyon ay ibalik. Ang nangyaring kasaysay ay parang isang panaginip.
Lahat tayo ay natuwa, masayang nagsiawit. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Ang sabi ng mga bansang nagmamasid sa paligid, ang ginawa ng Diyos nila ay dakila, anong rikit. Dakila ngang masasabi, pambihira ang ginawa. Kaya naman kami ngayon, kagala kay di kawasa. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Kung paanong inuulan niyo ang mga tuyong batis, sa sariling bayan namin, kami poon ay ibalik. Silang mga nagbubukid na nagtanim na may luha, bayaan mo na mag-aning masasayat, natutuwa. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Yaong mga nagsihayong dalay binhit na nanangis, ay awit ng may galak, dalay ani pagbalik. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Hinihikayat ni San Pablo ang mga Kristiyano sa Pilipos na magkaroon ng malinis na kalooban at walang kapintasang budhi hanggang sa pagdating ni Kristo. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos. Ang aking mga panalangin para sa inyo ay laging puspos ng kagalakan dahil sa inyong tulong sa pagpapalaganap ng mabuting balita tungkol kay Kristo. Mula nang ito'y inyong tanggapin hanggang sa kasalukuyan, tinitiyak ko sa inyo ang mabuting gawa na pinasimulan sa inyo ng Diyos ay kanyang lulubusin hanggang sa araw ng pagbabalik ni Kristo Jesus. Nalalaman ng Diyos na ang pananabik ko sa inyo ay kasinlaki ng pagmamahal sa inyo ni Kristo Jesus. Idinadalaan ko sa Diyos na mag-ibayo ang inyong pag-ibig at masangkapan ng malinaw na pagkakilala at malawak na pagkaunawa upang mapili ninyo ang pinakamahalaga sa lahat ng bagay. Sa gayon, pagdating ng araw ng pagbalik ni Kristo, matagpuan kayong malinis, walang kapintasan, at puspos na magagandang katangi ang kaloob sa inyo ni Jesucristo sa karangalan at papurihan ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tatayo po ang lahat. Daanan po ay narin. Hallelujah, kami ay gawin mong daan ng iyong pag-ibig, kapayapaan at katarungan. Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. 15 taon noon ng paghahari ni Emperador Tiberio. Si Poncio Pilato ang gobernador sa Judea. Si Herodes ang tetrarka sa Galilea at ang kapatid naman niyang si Felipe sa lupain ng Iturea at Traconite. Si Lisanias ang tetrarka sa Abilinia. Sina Anas at Caifas naman ang mga pinakapunong saserdote noon. Nang panahong iyon, nasa ilang si Juan na anak ni Zacarias. Dumating sa kanya ang salita ng Diyos. Kaya't nilibot niya ang mga lupain sa magkabilang panig ng Hordan at nangaral. Pagsisihan ninyo talikdan ang inyong mga kasalanan at pabinyag kayo upang kayo'y patawarin ng Diyos. Wika niya. Sa gayoy, natupad ang nasusulat sa aklat ni Propeta Isaias.
Ito ang sabi ng isang sumisigaw sa ilang. Ihanda ninyo ang daraanan ng Panginoon. Tuwirin ninyo ang kanyang mga landas. Tambakan ang bawat lambak at titibagin ang bawat burol at bundok. Tutuwirin ang daang liku-liko at papatagin ang daang baku-bako. At makikita ng lahat ng tao ang pagliligtas na gagawin ng Diyos. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Kristo. Upo po ang lahat. Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang po. Kung inyo pong natatandaan, pero hindi ko po alam kung anong pagninilay na ginawa ninyo nung nakaraang linggo, pero kami po, sa dalawang misa ko sa Santo Cristo at Hulo, ang pagninilay namin ay nakasentro sa paghahanda. Paghahanda na nakaugnay dito sa koronang pang-Adbyento. Nung nakaraang linggo, binasbasa natin ang koronang pang-Adbyento at muli ay aking ipinaalala sa mga tao, sa mga Katoliko, ang kahulugan nito. Ito'y nasa hugis bilog sapagkat sumisimbolo ito sa Diyos na pinag-aalayan natin ang paghahanda para sa kanyang pagdating sa araw ng kanyang kapanganakan at sa kanyang pagbabalik sa wakas ng panahon. Bilog sapagkat ang Diyos na ito ay walang pinagmulan at walang hangganan. Yun po ang dahilan kung bakit ang koronang pang-Adbyento ay laging nasa hugis bilog. Kaya natawa po ako nung may mabalitaan ako na yung isang pare sa isang parokya, ang ginawang koronang pang-Adbyento ay nasa hugis kwadrado, square. Ito'y may 4 na kandila sapagkat sumisimbolo ito sa 4 na linggo na binubuo ng panahon ng Adbyento. At dahil tayo ngayon nasa ikalawang linggo, kaya makikita natin 2 kandila na ang may sindi. Sa isang linggo, ang sisindihan ay yung kulay rosas. Bakit? Sapagkat sa darating na linggo ay tinatawag nating Gaudete Sunday o linggo ng galak o pagsasaya. Bakit? Sapagkat malapit na Pasko. Isa na lang ang walang sindi, Pasko na. Ibig sabihin, isang linggo na lang, gugunitain na natin ipagdiriwang ang kapanganakan ng ating Panginoong Hesus. Kaya Gaudete, at ito'y nasa kulay rosas. Gaudete Sunday. Okay. Ngayon, huwag ninyong bigyan ng ibang kahulugan sapagkat may mga taong baliw at hindi nakakaunawa sa gawain ng simbahan. Kung natatandaan ninyo, nung nakaraang Miyerkules, nung sinundang Miyerkules, yung tinatawag nating Red Wednesday. Kailan yon? Red Wednesday. Last Wednesday o first Wednesday? Last Wednesday of the month, ay ginugunita ng ating simbahan yung mga taong nag-alay ng kanilang buhay sa pananampalataya. Kaya red, kulay ng dugo, kulay ng pagbubuwis ng buhay. Ngayon, itong mga taong itong walang magawa ang sinabi, at talagang they seized the opportunity, kumalat sa mass media, na tingnan ninyo, ang simbahang Katoliko ay para kay BBM. Dahil pulang-pula ang simbahang Katoliko. Ala pong politika dito sa simbahan. Hindi tayo nagpula dahil tayo'y kay Marcos. Ngayon, may isa namang patola, isang Katolikong pumatol dun sa komento na dun sa post na yon,
at nagkomento naman, maghintay eka kayo sa Gaudete Sunday. Ang simbahan eka naka-pink para kay Leni Robredo. Kaya huwag niyong isipin sa linggo, nakikiisa tayo sa kampo ni Leni Robredo na magpipink tayo, ang kulay ng ating pagdiriwang sa darating na linggo'y pink dahil Gaudete Sunday. So ito po pinapaliwanag ko para hindi kayo maligaw. Baka sumunod kayo sa mga maling akala na yon. Wala tayong BBM dito, wala tayong Leni Robredo dito. Ang ating mga ginagamit at ginagawa sa simbahan ay may mga kahulugan o simbolismo. Okay. Ngayon, sa ikalawang linggo, ang panawagan ng ating pagdiriwang ay paghahanda pa din. Paghahanda. Kasi ang Adviento actually ay nangangahulugan ng paghahanda. Advent season is a time for preparation. Panahon ng paghahanda. Sa ikalawang linggo, paghahanda pa din. Ngayon, ang gusto ko pong bigyan ng tuon ay yung sinabi ni Propeta Isaias. Ang sabi ni Propeta Isaias, ihanda ninyo ang daraanan ng Panginoon, tuwirin ninyo ang kanyang mga landas, tambakan ang bawat lambak, at tibagin ang bawat burol at bundok. Tutuwirin ang daang liko-liko at papatagin ang daang baku-bako. Isa sa mga naririnig ko na bukang bibig ng kasalukuyang gobyerno yung kanilang proyekto na build. Naririnig niyo po ba yon? Build. At itong mga kumakandidatong presidente, ilan sa kanila yung sumusunod dun sa build na yon, ang sabi, kung sila'y papalaring manalo, itutuloy nila o itutuloy niya yung proyektong build. Sabi ni Isko Moreno yon. Ang sabi naman ni Ping Lacson, kung ano yung maganda na pinasimulan ng gobyernong Duterte ay aking itutuloy, ipagpapatuloy. Okay. So para sa kanila, maganda yon. At hindi ko naman din po sinasabing hindi maganda. No? Kaya lang, ito bang build na ito ang ninanais ng ating Diyos na gawin natin bilang paghahanda. Kasi kung susuriin po natin, itong build na ito, maganda layon eh. Bakit? Para maikonekta ang magkakalayong puok. Para mapalapit ang mga nayon sa kabihasnan. Maganda yung build. Connecting people. A network of roads para maging madali ang paglalakbay. Ngayon po sa Maynila, kung maluluwas kayo, magpapasalamat kayo kasi hindi na kayo daranas ng mahabang oras sa traffic dahil may mga pinagawang skyway, tapos mayroong connecting road ng NLEX at saka SLEX, no? Yung C3 na mula sa Balintawak, makakadiretso ka na ng Divisoria, bandang gawing Divisoria. Maganda, no? Pero sapat na ba yon? Masasabi ba natin na ito yung paghahanda na aking gagawin na iaalay ko kay Kristong darating sa araw ng Pasko at magbabalik sa wakas ng panahon? Hindi po kaya mga kapatid, mas magandang ialay natin sa Diyos, hindi ang pagkukonekta ng mga puok. Hindi ang build roads or infrastructure, kundi build relationships. Hindi po ba mas maganda na ang paglapit-lapitin natin, ang pagconnect-connectahin natin ay yung ating ugnayan sa isa't isa. Bilang mga anak ng Diyos, bilang bayan ng Diyos, ang nais ng Diyos tayo'y manatiling nagkakaisa. Ayaw ng Diyos ng watak-watak. Ayaw ng Diyos ng kanya-kanya.
Ang gusto ng Diyos, tayo'y buo, nagkakaisa, at nagtutulungan. Amen. So siguro po yun yung magandang tingnan nating aspeto ng ating paghahanda. Yung relasyong nasira na nais nating muling mabuo para maging tulay ng pagkakasundo at pagmamahalan at siya nating iharap kay Kristo sa araw ng Pasko. Meron po akong personal na karanasan at ibabahagi ko sa inyo. Meron akong kaibigan na talagang alam ko yung kalagayan sa buhay. At gusto ko siyang matulungan. Gusto ko siyang matulungan. Talagang sa abot ng aking makakaya, ginawa ko yung aking magagawa para matulungan ko siya na siya magkatrabaho. At sa awa ng Diyos, kinasyahan naman na pagbigyan yung aking panalangin. At itong taong ito, nagkatrabaho. Nagkatrabaho. Sabi po sa ating pananampalataya, kung tayo gumagawa ng mabuti, huwag tayong maghihintay ng anumang kapalit. Amen. Amen. Kinakanta natin yun na walang hinihintay na kapalit, kundi matanto natin na ang loob mo'y sinusundan. No? Hindi ba yun yung Derek? Ano yung kanta na yun? Sa pag-aala yun hindi ba? Ha? Bukas palad. Okay. So, nagbibigay na walang hinihintay na kapalit. Okay. Gumagawa tayo ng mabuti na wala tayong hinihintay na anuman. Pero bilang mga tao, masarap sa pakiramdam. Ewan ko kung papayag kayo, pero ako yun yung pakiramdam ko bilang tao na masabihan ka man lang ng, Father, thank you po. Sapagkat alam naman niya na ako'y tumulong sa kanya. Pero ang nangyari, itong taong ito, nagkikita kami, hindi ako pinabati. Nagtatagpo kami pero ako'y iniiwasan. Kaya sumama yung loob ko. Sabi ko, ano ba yung nagawa kong mali na matapos kong hangaring matulungan at natulungan ko naman, ngayon ni salamat hindi ko marinig sa bibig. So, ilang buwan po yung ako'y naghintay nung salamat na yon. At isang gabi, nagulat ako't sumulpot dun sa bahay ko. Nagpunta. May daladalang mani at binusa. At ang katwiran, siya do'y nahihiya na pumunta sa aking walang-wala. Kaya kahit mani at binusa, yun yung kanyang dala sa paglapit sa akin. Sabi ko, wala akong hinihintay sa'yo. At alam na alam mo dahilan kung bakit gusto kitang matulungan. Kasi ang magulang mo'y may sakit, gusto mong matulungay magulang mo pero wala kang magawa kasi wala kang trabaho. Kaya iyon yung tulong na gusto kong maparating sa iyo, magkatrabaho ka para makatulong ka sa magulang mo. Yun lang. Hindi ko kailangan ng anuman. Kasi hindi pa daw siya sumusweldo, baka daw sa Enero pa makuha yung kanyang sweldo. Wala akong hinihintay na anuman. Yun lang marinig ko sa iyo na, Father, salamat. E di nagkasundo kami nung gabi na yon kasi pumunta sa akin, lumapit ng kusa, nagpaliwanag, naunawaan ko naman, nagkasundo kami. Okay. Alam nyo ba yung mga marites? Kahapon ako'y nagmisa sa Luyos, nagtakakot yung mga kabataan doon alam na alam yung marites. Ano? Kayo ba alam din ninyo yung marites? Mare, latest? Yun yung mga chismosa. No? Mare, latest? Marites. No? Okay. Ngayon, sabi nung isang kaibigan ko, Father Eka, kung merong marites, meron din ekang marisol. Ano naman kakoy marisol? Maresulsol. No? Sapagkat nung nagkaayos kami nitong napagtampuhan kong tao, may mga
nakapaligid sa akin na nagsusulsol. Father Eka, bakit ganun-ganun lang pinatawad mo? Father Eka, bakit ganun, dinalang ka lang Eka ng binusat ng mani kinibo mo na. Sabi ko sa kanila, matanda na ako para gumawa pa ng kaaway. Ako'y nagtampo, pero yung hinihintay ko'y dumating naman, ibinigay na may pasasalamat, ano pa dahilan para kimkiming ko sa kalooban ko yung pagtatampo. So yun po yung hamon sa atin. No, bigyan natin ng pagkakataon at puwang ang kapatawaran sa ating puso. Sapagkat hanggat nandiyan dyan yung puot, yung muhi, yung galit, no, yung tampo, hindi mangyayaring mabubuo ang isang relasyon. At inuulit ko, ang pagbubuo ng relasyon, ang isang magandang maiaalay natin, magagawa nating paghahanda sa panahong ito ng Adbyento at maiaalay natin sa ating Diyos sa panahon ng Pasko. Amen. So yun po. Ngayon, dito naman sa ating bayan, meron ding pagbabago. Napansin nyo ba? Ngayon, hindi mo na maririnig yung mga tao na alam na alam po Eka ninyo pagka pumapasok na tayo sa bayan ng San Antonio. Alam nyo ba yon? Pagkalagpas ng arko, ano na mararamdaman ninyo? Kaldag. Kaldag. Abay ngayon makakarating ka sa bayan ni ala ka ng mararamdamang kaldag. E di may pagbabago, may pag-unlad, may ginawa. No? Kasi napatag yung daan. Ang tanong, ito bang pagpapatag na ito ng daan, ito ba yung sinasabi ng ating ebanghelyo na dapat nating gawin bilang paghahanda? So muli mga kapatid, ito'y nasa aspeto ng physical. Ang paghahanda, ang pagpapatag na sinasabi ng ating ebanghelyo bilang paghahanda na dapat nating gawin ay ang pagpapatag sa ating pag-uugali. Napakasarap na humarap kay Kristo sa sabsaban. Napakasarap na sumalubong kay Kristo sa wakas ng panahon kung ang mga puso natin, ang ating pagkatao ay nababalutan ng mabubuting gawa. Masarap magbiyahe ngayon, wala na'y kaldag, pero mas masarap mabuhay kung wala na yung kasakiman, kung wala na yung pag-iimbot, kung wala na yung pagnanakaw, kung wala na yung panglalamang, at ang umiiral sa ating mga puso ay pagmamalasakit at hangaring makatulong sa ating kapwa. Amen. Di ba mas masarap yon? Yung landas ng buhay natin talagang patag na patag, walang kakaldag-kaldag sapagkat alam natin na ang ginagawa natin ang mga bagay na kalugod-lugod sa mata ng ating Diyos. Isa pong maipagmamalaki ko, ako naman din Marites, nabalitaan ko lang din naman, hindi naman ako naghahanap, kundi nakakarating lang sa akin. No? Ako po'y talagang natutuway kalooban ko. Nung December 1, nag-birthday yung ating bagong kura paroko. Amen. Okay, at meron sa inyo, o ilan sa inyo, baka marami sa inyo, ang dumalo sa pagdiriwang. Nabalitaan ko na madaming nagregalo, madaming nag-alay. At nabalitaan ko din na yung mga regalo at alay, hindi hinakot sa kwarto. Hindi hinatak para ang kinin at sarilinin, kundi ipinamigay. Yung mga leche plan na napakadami daw, ipinamigay. Iuwi nyo gayan. Sige, hindi ko naman kayang kainin lahat yan. May nagbigay ng t-shirt, ipinamigay, at marami naman akong damit. Sige, sa inyo na. Di ba napakasarap yung malaman mo na yung kapwa mo ay nagbabahagi sa mga nangangailangan?
Napakasarap na tularan sapagkat bukas palad, bukas ang palad. Napakasarap nun. Katunayan po ilang linggo pa lang dito si Father Caloy at yun ay may pagmamalaki ko. Abi, nakatikim ako ng lechon. Pinadalan akong lechon. Bato-bato sa langit, tamay huwag magalit. Pero ngayon lang ako napadala ng pagkain ng pari dito. So masarap sa pakiramdam. At sana yun yung ating tularan, yun yung ating gayahin. No? Kasi si Kristo ibinigay ng Diyos para sa atin. At tayong tumanggap, sana ipamahagi din natin si Kristo sa ating kapwa. Huwag nating sarilinin, huwag nating sakimin, kundi maging daluyan tayo ng pagmamahal at pagmamalasakit ng Diyos sa ating kapwa. Amen. Amen. Tumayo po tayo sama-sama ipahayag ang ating pananampalataya bilang mga Katoliko. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Kristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lala ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay ni Libing, nanaog sa karoroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula paririt at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng amatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. habang tayo'y nananabik sa pagdating ng Panginoon, dumulog tayo sa Diyos Ama upang tayo kanyang tulungang tumugon sa panawagan ni Juan Bautista na ihanda at tuwirin ang daraanan ng Mesiyas. Buong pagpapakumbaba tayong manalangin at sama-sama nating sabihin, mapagpalang Ama, dinggin mo kami. Ulitin po nating lahat. Mapagpalang Ama, dinggin mo kami. Para sa mga misyonero at mga pinuno ng aming simbahan, magkaroon nawa sila ng lakas ng loob at tapang upang tagpuin ang mga taong nasa lansangan at nasa laylayan ng lipunan. Manalangin tayo. Mapagpalang Ama, dinggin mo kami. Para sa mga namumuno sa aming pamahalaan at yoong mayroong katungkulan sa aming pamayanan, dinawa nila lagi ang kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng pagpatag ng kanilang mga personal na hangarin, korupsyon, dahas at pagkamuhi. Manalangin tayo. Mapagpalang Ama, dinggin mo kami. Para sa pagwawakas ng pandemyang dulot ng COVID-19, makatagpo nawa kami ng kagalingan at espiritual na paglago sa salita ng Diyos at hapag ng Eukaristya. Manalangin tayo. Mapagpalang Ama, dinggin mo kami. Para sa mga may kapansanan at yoong mga nagdurusa dulot ng sakit na AIDS, makasumpong nawa sila ng kasiyahan at karagdagang lakas sa iyo, O Diyos, sa gitna ng kanilang sakit at paghihirap sa buhay. Manalangin tayo. Mapagpalang Ama, dinggin mo kami. Para sa mga yumao naming kapatid, matamasa nawa nila ang kagalakan sa piling ni Kristo, mga anghel at mga banal, sa piging ng kanyang kaharian sa langit. Manalangin tayo. Mapagpalang Ama, dinggin mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Mapagpalang Ama, dinggin mo kami. Ngayon po'y ituon natin ang ating tingin sa imahe ng mahal na inang si Maria, ang Immaculada Concepcion. Taglay ang kahilingan na tayo kanyang patuloy na samahan at tulungan upang sa ating paghanda mawala ang takot at pangamba, kundi maghari ang kapayapaan at pag-asa
na siyang biyaya ng pagdating ni Kristo sa ating buhay. Sama-sama nating dasalin, Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Diyos Ama naming nasa langit, patagin mo ang aming kaloobang mapagmataas upang tuluyang maghari sa amin ang iyong pag-ibig at pagpapatawad habang malugod kaming nananabik at naghihintay sa pagdating ni Jesucristong anak mo at aming Panginoon ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Upo po ang lahat. Nagmamahal sa'yo. Tatayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahai kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa purihan niya at karangalan sa ating pakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang aming mga panalangin at alay. Sa anumang kakulangan ng aming abang nakayanan, naway ang pag-ibig mo ang magbigay kapupunan. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo Itaas sa rin. Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tuning ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya'y isinugo mo upang matupad ang iyong magandang balak para sa lahat. Hindi niya ikinahiyang mamuhay ng mahirap upang mapakisamahan niya kaming matapat. Siya'y naging hindi na iba sa amin upang maitampok niya kami sa iyong piling. Sa kanyang lantarang muling pagdating, ang pakikisama niya'y puspusang magniningning at ang pangako niyang kapanapanabik ay inaasahan naming lubos na makakamit. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana, o sana, o sana, o sana, sa kaitaasan.
na paririto sa ngalan ng Panginoon. O sana, o sana, o sana, o sana, sa kaitaasan. Tuloy po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito, tinumin ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Kung Jesus naming mahal, iligtas mo kaming tanan. Kung Jesus naming mahal, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo, mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Francesco na aming Santo Papa, ni Sofronio na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila muling mabubuhay, lalong-lalo na ang mga kapatid naming yumao dito sa aming parokya, kaysa ng iyong mga lingkod na sina Reverendo Padre Francisco Algas Jr., Zenaida Ginto, Zenaida at Avelino Liena, Narcisa Banson, Lapus, Agatona Lapus, Miguel Ortiz, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paginapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Biring Maria na Ina ng Diyos, kaysa ng mga apostol, kaysa ng aming mga pintakasing sina San Jose, San Antonio Abad, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, San Juan Pablo Ikalawa, Santa Lucia, Beato Carlo Acutis at kaysa ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan.
Nakatayo po ang lahat. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, kakibot ang ating mga natatanging kahilingan, buong pag-ibig nating awitin. Ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamak at karamdaman, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo Bilang rin. magkakapatid sa isang Kristo, magbatian kahit magangad ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Maawa ka sa amin, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan.
ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lulod po ang lahat. Mga kapatid, narito ang kordero ng Diyos. Si Kristong Panginoon na binibigyan natin o bibigyan natin ng kasiyahan kung sisikapin natin na makapaghandog sa Kanya ng isang patag na pamumuhay at magandang pakikipag-ugnayan sa kapwa. Narito siyang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad kayo na tinatawag sa kanyang piging. Panginoon, Panginoon, hindi ako karapat-dapat magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. pagsanggalang nawa tayo ng katawan at tugon ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen. Ang katawan ni Kristo, Amen.
Tatayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa iyong banal na salusalo, ay turuan mong kumilala sa layunin ng iyong mga nilikhang bagay na dapat naming gamitin upang kami sumapit sa iyong piling. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan pong muli ng ating Cura Parroco, Reverendo Padre Carlos Padilla, nais ko ipaabot ang aking taus-pusong pasasalamat sa inyong lahat, sa inyong pagparito at pakikiisa sa inyalay nating banal na misa. Gayun din ang ating pagkilala at pasasalamat sa mga gumanap sa ating pagdiriwang, ang ating commentator, lectors, bag collectors, lay ministers, altar servers, ang ating choir, at ang pasasalamat din po natin sa naging tagapagtaguyod ng ating pagdiriwang, ang mga kasapi ng Daughters of Mary Immaculate International sa pamumuno ni Sister Nora Faustino. Palakpakan po natin sila. Maraming salamat po sa inyong pagdalo. Gayun din ang ating pasasalamat sa naging sponsor ng ating Advent Wreath Candle, ang mag-asawang sina Kuya Lodi at Ate Lulu Tan Feliz. Palakpakan po din natin sila. Maraming salamat. At ako po'y hihingi ng paumanhin at tuloy ay hihingin ko yung inyong pakikiisa. Nawaglit po sa isip ko ngayon ay kamatayan, first death anniversary ni Ate Hilya Tubias, Virgilia Tubias. At inaanyahan ko po kayo na alayan natin siya ng maikling panalangin para sa kapayapaan ng kanyang kaluluwa. Ama namin sumasalangit, kasambayan ng alan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan niyo po kami ng aming kakanin sa araw-araw. Tabaran niyo po kami sa aming mga sala, gaya ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag niyo po kaming ipahinto sa tukso at adyan niyo po kami sa lahat ng masama. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin ko ang mga kasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara ng unang-unang ito magpakailanman, magpasawalang hanggan. Requiem aeternam, done eius Domine, et lux perpetua lucei et eius requiescat in pace. Amen. Amen. Salamat po. At ang atin ding pasasalamat nung nakaraang pagkakataon ay nakalimutan ko ding banggitin ang ating media ministry. Palakpakan po natin sila. Maraming salamat. Okay, Lana. Sumainyo ang Panginoon At sumayin niyo at rin. pagpalain nawa kayo 10 ng inyong mga mahal sa buhay ng makapangyarihan at dakila nating Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng ating pagdiriwang, humayo kayo na patuloy pinaghahandaan ang pagsilang ni Kristo sa araw ng Pasko at kanyang maluwalhating pagdating sa wakas ng panahon. Salamat sa Diyos! Salamat sa Diyos. Salve Regina, Mater Misericordiae, Vita Dulcedo, et spes nostra salve. Ad te clamamus, exules filii Eve, ad te suspiramus, gementes et flentes, in hac lacrimarum vale. Ea ergo advocata nostra,
understanding. Oh, clemens. Oh, pia. Oh, dulcis Virgo Maria. Ora pro nobis sancta Dei genitrix. Oremus omnipotens semper Deus que gloriosa Virginis Matris Mariae corpus et animam. Udinium Filii Tui habitaculum efficie meretur Spiritus Sancto cooperante preparasti. Daut cuius commemoratione leitamur. Eius pe intercessione abstantibus malis et a morte perpetua liberemur. Per iundem Christum Dominum nostrum. Divinum Divinum auxilium magnat semper nobiscum. Walang sinuman ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sinuman ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan mahalan at paglilingkod sa kanino man. Tayo ay nagdadala ng balita ng kaligtasan. Tayong lahat